Mga nasa harap, sa likod. Yan, ngitian po natin sila. Sige po. Sige po. Sa pagkakataon pong ito, inanda na po natin ang ating mga sarili. At tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ating pong kanya. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Lord, we worship you in spirit and in truth, O God. Lord, minsan pa, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, lumalapit po kami sa inyo at napapakumbaba, O God. Lord, we humble ourselves, O God. Humingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, Panginoon. Patawarin niyo po kami, O God. Lord, sa umaga pong ito, tinataas po namin ang aming gawain. Sa lahat po, Panginoon, ng tutugtog, ng aawit, sa lahat po ng tatayo dito sa umagang ito, O God. At ganun din po, Lord, sa magbibigay ng inyong mensahe, Panginoon. Lord, hayaan niyo po ang inyong banal na espiritu ang siyang kumilos, O God, sa aming pong kalagitnaan. And Lord, ilamin po namin ang inyong mga salita, O Lord. At patuloy, Panginoon, na tumimos sa puso ng bawat isa, Panginoon, sa buong kongregasyon na ito, Lord. Hayaan niyo po, Lord, ang inyong mga salita, O God, ang siya, Panginoong, maging kalakasan namin, Lord, sa pang-araw-araw namin buhay, Panginoon. Salamat po, O God, sa oras na ito, Panginoon. Lahat po ng papuri, O Lord, pagsamba at pasasalamat, ibinibigay po lamang namin sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Lalo pa kayo magpulis, Panginoon. Amen. Pwede po tayo pasalamat sa Panginoon. Magpulis po tayo. That's all I need. I offer all that, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. We're always, always there. Every how and everywhere. There is a positive in me. You'll never ever change. Yesterday today the same. Forever till forever means no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. To live by faith and not by sight. For you, we live in our for you. You are the way, the truth, and the life. To live by faith and not by sight. For you, we live in our for you. You are the way, the truth, and the life. To live by faith and not by sight. For you, we live in
longer alone, and no treasure alone that can draw me away from your heart. Need the love of myself or of anyone else will do. Jesus, nothing compares to this grace that rescued me. Savior, now and forever, your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I humble down the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Let go of my pride, I lay down my desires to worship and spirit and truth. More than all of my dreams, more than fame, I will seek you, Lord. Jesus, nothing compares to this grace that rescued me. Savior, now and forever, your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I humble down the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I humble down the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Jesus, nothing compares to this grace that rescued me. Savior, now and forever, your face is all I see. Jesus, nothing compares to this grace that rescued me. Savior, now and forever, your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I humble down the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I humble
thing I know. I find all I need. All that we love. You're all that we love. Hallelujah, Lord. Nagkaman po natin ang ating Panginoon. Sige po. Hallelujah. Kanina po tayo umupo. At ayan, medyo, kung pwede po pakiusap, i-occupy po natin yung upuan po dito sa harapan para po maiwasan po yung pagtayo dun sa bandang likod. And yung mga bata po, ayan, pwede na kaumit yan. Sige po, i-occupy po natin itong front seats po para sa atin po lahat siya. Para po yung mga dadating sa nahuli, pwede na po silang nakaupo dun sa likod ng tahimik po para hindi po tayo maistorbo. Ayan. And para may maiwasan din po yung pagpupo dun sa, yan po sa bandang stairs natin, bawal po umupo dyan. Dito lang po sa ating mga upuan. Sige po. Ngayon po, ihanda natin ang ating mga sarili. Labas na po natin ating mga notes, kung meron po mga notes na dala. And syempre po yung ating pong mga Bible, yun po naman ang importante. And please set your phone po sa silent mode. At habang po hinihintay natin po ang ating mga pastora, sandali lang po natin silang hintayin. At yung mga ano po natin, mga sarili po natin ay handa na po natin. Ating pong isipan, ang ating pong puso. Yun po ang mahalaga po sa umagang ito. Sige po. Sige po. Kumustahan po muna kayo. Ang maligintay po natin ang ating mahal na pastora. Ayan po. Medyo konti po dito sa bandang side na to. Yan, dito po marami tayo ngayon. Salamat po sa Panginoon. Meron po bang bago dito? Ayan, meron po. Kumusta po? And welcome po sa ating Padalis and Christ Fellowship. Ayun po tayo. Para po i-welcome po. Dito po kayo sa harapan. Ayan, palakpakan po natin ang ating bago. Ayan. Sige po. Sige po. Tayo po tayo at kumustahin po natin at kamayan po natin si Brother. Sige po. Welcome po, Brother RJ. Siya po ay asawa ng ating pong bago rin dito na bago rin atin lang po. The glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. With the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I sing with you the glory of my King. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. Sige po, maraming pong salamat, Brother AJ. At we are looking forward po na makasama po namin kayo sa mga susunod pang Sunday po. Ayan. Ready na po ba ang ating mahal na pastora? Sige po. Medyo may ano lang po, inaayos lang po ang ating mahal na pastora. Sige po. Kung ready na po ang lahat, una po ang mga nakatayo dyan sa bandang likod. Ngayong pong araw ay Family Day po. Lahat po ba tayo ay masaya? Amen. Sige po, kung handa na po ang lahat, tawagin ko na rin po ang ating mahal na pastora, Pastora Sinya Angeles. Palakpak po para sa ating Panginoon. God is good All the time. and all the time. God is good. Amen. Maraming nangyayari sa buhay ng tao. Kahit na dito, sabi natin, the presence of God is here, pero meron din present dito. And we have to rebuke any spirit that has not come from God. Yes. We rebuke you to get out in the name of Jesus. Jesus is standing. No turning his face. Go to the fire where you go. Get out. Jesus. Hallelujah. Maraming nangyayari sa buhay ng tao na sometimes unexpected na mga bagay
na sometimes akala natin yun ang tama, pero marirealize natin na hindi pala. Mayroong mga pagkakataon na nangyayari sa buhay ng tao. Because hindi naman all the time lumalakad tayo sa Panginoon, o lumalakad tayo sa kawalan, o lumalakad tayo sa iba't ibang daan, kundi mayroong mga pagkakataon dumadating ang mga pagsubok para lalo tayong matuto. Dahil mayroong plano ang Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. We are not exempted from problems na hinaharap sa mundong ito. Nakita natin ang takbo ng kapanahunan, ang takbo ng mundo, ang takbo ng lahat ng bagay, mula dito hanggang sa iba't ibang bansa. Dumarating yung mga kalamidad. It is beyond expectation in our lives. Hindi natin inaasahan mga bagay na ito, pero nangyayari ang mga bagay na ito. Dahil may plano ang Diyos. At hindi natin alam yun because we are not God. Amen. Ang gusto ng Diyos ang mangyayari because sa kabila ng mga pagsubok, may inaayos ang Panginoon sa atin. Na gusto niya na makita natin yung plano niya. Sabi ng Panginoon, plan to bless you, not to harm you. Sabi ng Panginoon sa atin, gusto ng Panginoon na pagpalain tayo at hindi tayo masaktan or mapahamak. But sometimes, sabi nga natin, circumstances happen in our life. Dumadating ang mga pagsubok para lalo tayong matuto. Hindi gusto ng Diyos na lumuluha ka, umiiyak ka, nahihirapan ka. Umiiyak din ng Diyos para sa'yo. Pero ang gusto ng Diyos, matuto tayo. Nadadapa tayo, makakabangon tayo. Hindi tayo nananatiling nakadapa na lang, pababayaan mo na lang na nakadapa ka doon. No! God has something better for each and every one of us. Hallelujah. Laging may magandang plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Lahat ng anak ng Diyos ay tinawag niya para maramdaman niya ang pagpapala na ibibigay ng Diyos sa Kanya. Kaya sa buhay natin, always look unto Jesus. Hindi natin titignan, saan ba ko hihingi ng tulong, saan ako pupunta, saan ako magaganito, magaganon. No! Just go to Jesus. Siya ang nakakakilala sa iyo, siya ang nakakaalam ng katawan mo, ng problema mo, ng lahat-lahat sa iyo. Siya lang. Kasi siya ang lumalang sa iyo. Kaya, siyang tawagin mo, Lord, ganito pong nangyayari. Hindi pupunta tayo sa iba. Ano bang masasabi mo? Mamaya, kumalat na yon. May mga bagay na ganyan sa tao. May mga bagay na nangyayari. Katulad ng pinag-usapan natin last week, ang Jerusalem, naganda, dahil alam nilang may lulusog sa kanila. May lulusog na bansa, na malaking bansa. Ang ginawa nila, naghanda sila to the point na everything hinanda nila. Mahuhusay na armas, mahuhusay na daan. Yung wall nila, sabi ko, 3 6x6 pwedeng magkarera sa kapal ng wall nila. Pwedeng magtakbo ng mga 6x6 doon sa kapal, kaya makapal yun. At ang tubig, hinanda nila, pinuno nilang lahat ang maraming lalagyan ng maraming tubig dahil alam nila, gera, baka mawala tayo ng tubig, hinanda nila ang lahat-lahat. Ang mga matitibay na armas, ang mga lumang bahay, giniba ng lahat, at ang mga batong ginamit nila para lalo pang tumibay ang mga pagdadaanan ng kung saan-saan lugar ng mga kaaway. Wala nang lulusutan ng kaaway. At ang ginawa nila, dahil nakahanda na tayo, let us go to the rooftop, mag-celebrate tayo, magpatay tayo ng hayop, magpiesta tayo. At nagpiesta sila, nag-inuman, nagkainan, nagpatay ng mga hayop na dapat inihandog sa Panginoon because it happened in the Old Testament. Ang hayop, inihandog sa Panginoon. Pero ang ginawa nila, kinain nila ito, niluto nila, kinain, nag-inuman sila doon sa rooftop, nagkantahan, nagsayawan, feasting. Dahil
Ang alam nila, ligtas sila. But it happens, umiiyak si Isaiah na ginamit ng Panginoon. Sabi ni Isaiah, huwag niyo akong aliwin. Nakikita ko ang mangyayari sa bayan ng Diyos. Nakikita ko kung anong paghihirap ang naranasin nila. That is the word of Isaiah. Umiiyak siya. Nakikita niya kung ano ang mangyayari because he's the one prophesying for Jerusalem. Nakikita ko ang mangyayari. Nakikita ko kung ano ang mga resulta ng kanilang paghahanda. Ano naging resulta ng kanilang paghahanda? Na sometimes tayo rin, naghahanda tayo para sa ganito and then we got discouraged, but the time has come for us to be discouraged. Nalulungkot tayo. Sabi ko nga, alam mo, manganganak ka, buntis ka, hindi ka nag-prepare, wala kang paghahanda, manganganak ka, wala kahit anong inihanda. Ano mangyayari? Saan ka pupuha ng pambayad sa ospital? Ang gano'n na lang. Or sa pag-aaral mo, hindi mo pinagbubuti ang pag-aaral because you have something to look at na gusto mong gawin. So, dumarating yung mga pagsubok. Kung kailan tayo hindi handa, dumarating yung matinding mga pagsubok. We are not exempted to the pagsubok. For we are still in this world. Nandito pa rin tayo. Kung perfect ka na, kung sinasabi mo perfect ka, dapat nandun ka na sa heaven. Ano sinasabi? Romans 3:23, all have sinned. Walang exempted sa sin. Nandito pa kasi tayo sa mundo. All have sinned and come short of the glory of God. Walang nakarating sa panuntunan ng Panginoon. And then what happened? Their preparation. Nakita natin ang nangyari. Ilusog sila. May nagawa sila. Ang mga leader nila, tumakbo ng walang dangal. Tumakbo sila pero na-captured pa rin sila. Nahuli pa rin sila. Pinatay sila. Dahil dumating ang talagang napakalakas na pwersa ng pagsubok, Babylon ang lumusok sa kanila. Ano ang panama ng kanilang mga armas? Ano ang panama ng kanilang pag-iimpok? Paghahanda ng lahat ng bagay. Ginawa nila ang napakagandang preparasyon. Pre-active and proactive is there. Pero ano ang nangyari? Namatay sila hindi sa gera. Ano kinamatay nila? Sakit at gutom. Kita nyo kung ano ang kulang sa kanila? Sinabi ba doon, naghanda sila ng pagkain? Hindi. Tubig ang hinanda nila, mga armas, at hinanda nila ang pagdadaanan ng mga kaaway at nag-enjoy sila doon sa rooftop. Walang kwentang preparasyon. Walang kwentang pagkahanda. Walang kwenta ang lahat ng kanilang ginawa dahil they suffered. Namatay sila sa famine, sa kakulangan ng pagkain. Namatay sila sa pamamagitan ng mga sakit. Hindi sa labanan. Hindi sa kanilang pinaghandaan. Ang kanilang mga leader na mga matitipuno, mahuhusay ng mga sundalo, walang dangal dahil hindi sila lumaban. Nagtakbuhan ng kanilang matatapang na mga sundalo. Nagtakbo ng lahat ng mga kawal. Bakit? Hindi nila kaya. Ang number one na problema nila is what? Hindi nila tinawag ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng dapat nilang gawin. Akala nila, ako tama. Ako ang gagawin ko, eto, ako. Nawala ang Diyos. Ang napunta ay si ako. Akala ng tao kung minsan ako ang tama eh. Ganito gagawin ko kasi alam ko tama ako. Tama ako kahit saan papunta. Masosolve ko to, magagawa ko to kasi ako si ako. Dapat alisin mo yung ako si ako sa'yo. Sabi ko, look at Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya lang. Walang iba. Sa tao, mabibigo ka. Pwedeng tulungan ka, 1, 2, 3. Pagkatapos nun, wala na.
mabibigo ka na. Pero sa Diyos, and He said, call unto me and I will answer thee. And I will show you mighty things which you do not know. Tumawag ka lang sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, nagpipresent na ang Panginoon sa'yo. Ako, tawagin mo ako. Pero sino tinatawag mo? Si Bumbay, si ganito, si ganon. Na meron pa itutulong sa'yo. Akala mo lang yun. Pero ang totoo, nakatingin ang Diyos sa'yo, naghihintay ng pagtawag mo. But who we are? Know who you are in the sight of God. Alamin mo kung sino ka sa harapan ng lumikha sa'yo. Siya lang nakakaalam ng lahat ng bagay para sa'yo. Pero, bago tayo dumako pa sa iba nating pag-uusapan, pumunta muna tayo sa Psalms chapter 84, verse 11. Pwede po ba tayo tumayo? Psalms chapter 84, verse 11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good things will He withhold from them that walk uprightly. Let us pray. Bow our head in prayer. Maraming salamat, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. We praise you, no and Father. We glorify you and no and Father God. Salamat po sa araw na ito na tinipon mo kami sa lugar na ito upang lalo naming maunawaan, Panginoon, kung sino kami sa iyong harapan. Maraming salamat po sa mga anak mong naririto ngayon. Buksan mo po ang aming mga puso at kalooban na matanggap namin ang ninanais mong makarating sa amin sa kapanahon ng ito. Although nakikita mo, Panginoon, mga pagsubok na nasa kapaligiran, but because we believe you are in control of everything. Yung kalooban mo po ang hinihiling namin na mapasa amin. Hindi yung saganang amin. Hindi yung approval mo sa mga hinihiling namin, kundi, Panginoon, yung kalooban mo po ang masunod. Dalangin po namin ang bawat isa na lalo ka naming maparangalan, lalo ka naming mapuri at mapasalamatan sa lahat ng ginagawa po ninyo sa aming buhay. Tunay, Panginoon, wala kaming kayang gawin kung wala ka sa amin. Kaya patuloy kaming namamandig sa iyo, Panginoon. Patuloy mo lamang kaming samahan, patuloy mo lamang kaming ingatan, patuloy mo kaming bigyan ng unawa sa bawat salita na magagaling sa iyo. Maraming salamat na magamit mo lamang po ako as your channel of blessing. Maraming salamat because you have sent the Holy Spirit to cover this place, Father God. Maraming pong salamat sa dakilang pag-ibig na meron ka. Patuloy ka naming pupurihin. Patuloy ka naming pasasalamatan. Patuloy ka naming itataas sa aming buhay. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumikha ng lahat ng bagay. Maraming salamat po. Tunay, Panginoon, binibigay at binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang pasasalamat at pagsamba. Dalangin po namin ang lahat na ito sa pinakamatamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Makakaupo na po tayo. Hallelujah. The Lord God is my sun and shield. Ang Diyos ang iyong liwanag at ang iyong shield. Hallelujah. The Lord will give grace and glory. No good things will He withhold from them that walk uprightly. Wala siyang hindi bibigay sa iyo sa lahat ng lumalakad ayon sa kanyang panuntunan. Ano po hinihintay ng Panginoon sa atin? Just faith and obedience. Gusto ng Panginoon na meron kang pananampalataya sa kanyang mga salita at ang pagsunod mo sa kanyang mga salita. Wala natin dapat nasa chapter 23 or 24 tayo ngayon, pero ito ang gusto kong makita natin. Who we are in the sight of God. Sino ba tayo? Hallelujah. To God, this is an issue of the heart. Ito ang issue tungkol sa ating puso. Ano ang laman ng puso natin?
Panginoon ba nandyan sa laman ng puso natin? O ang laman ng puso natin, problema na inaaharap, kung ano-anong mga bagay na gusto nating maresolba ng ating mga sarili. Gusto makita ng Panginoon ang puso ng bawat isa sa atin sa kapanahon ng ito upang dumaloy ang masaganang pagpapala sa buhay natin. This is, as I told you, this is a matter of the heart. Ang nakikita dito at pinag-uusapan natin ay ang puso. Puso natin. Ano ang laman ng puso ito? Sabi natin, the best place in the planet Earth now is the church. Ang pinakamabuti at lagi ko pong sinasabi, the best place in the world today is the church. It is supernatural. Hallelujah. It has the super power. Ang church lang po ang mayroong matinding kapangyarihan na saan mang lugar ng mundo sa kapanahunan ito. It is the super power. Ito ang mayroong matinding kalakasan, matinding kaalaman sa ating buhay sa kapanahunan ito. The church na pinupuntahan natin. Nasabi natin, ang church is the Lord's Day. Na nandito tayo para parangalan ng Panginoon sa ating presensya, kapagkat naririto siya, sinasamba natin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya pakiusap po sa lahat, sa pagpapalo up natin, ipaalala natin, Sunday is the Lord's Day. Sinabi na ni Brother Lito last time, ibigay natin yung sa Panginoon yung Sunday. Hindi naman tayo maghapon dito. Bigay na natin yung time. Kaya po sa pagpapalo up ninyo sa mga wala dito ngayon, yung linggo po napaka-importante. Dito tayo tinitignan ng Panginoon kung gaano katibay ang pananampalataya natin sa Kanya. Na yun ang binigay niya para tayo magtipon, para magsama-sama sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Okay, sabi nila, nasa Facebook sila. Pero hindi katulad ng ganito ang nararamdaman nila. We are here gathering together to worship the Lord. Pero doon sa bahay, nakakapag-worship ka pa, mamaya, nakaharap ka rin sa TV, kumakain ka, nakahiga ka, may ginagawa ka, pero sabi mo, nasa online ka. Napakasarap yung pagsasama-sama ng mga kamanggagawa ng Panginoon dito. Pagsasama-sama natin. Napakasarap po na makita, makumusta kayo, kung ano na ang lagay ninyo, ang inyong buhay, ano ipagpe-pray sa inyo, na hindi natin nararamdaman kapag tayo nasa online lang. Hindi natin pwedeng sabihin yung gusto natin ipag-pray. Hindi natin pwedeng sabihin kung anong gusto natin sabihin. Sabi ko nga, the best place on the planet Earth is the church. It is the superpower. Jesus is the builder. He is the master builder, even in the church. Si Jesus lamang po ang kailangan sa kapanahon ng ito. Hindi natin kailangan ng maraming bagay. Hindi natin kailangan ng maraming pangangailangan. Basta si Kristo, because God is more than enough in our lives. Si Kristo lamang, punong-puno ka na dahil nandyan siya sa buhay mo. Punong-puno ka na ng lahat ng mga pangangailangan mo. Siya lang ang katugunan sa lahat ng kinakaharap natin sa mundong ito. Hallelujah. Kaya, ang mga mananampalataya ay merong dream work. Meron tayong gawain bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Tayo ay set apart. You have been set apart because you believe in the Lord Jesus Christ. You receive Him as Lord and Savior of your life. You have been set apart. You belong to the holy nation. You belong to the royal priesthood. Ikaw yun. Sinet apart ka na, hindi ba kayo natutuwa doon? Binukod ka na sa nakakaraming tao sa buong mundo. You have been set apart to be holy. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, you are holy. You are holy. Hallelujah. Tayo ay tinawag ng Panginoon. Sabi natin, ang pagkakaiba ng mananampalataya sa hindi mananampalataya, you are already forgiven. Pero yung hindi nakakakilala, hindi kilala ng Panginoon yan. Hiwalay pa sila.
ang kilala ng Panginoon, yung lahat na tumanggap sa Kanya as Lord and Savior of their life. Siya ang nasa puso mo. Kaya you have been set apart. Binukod ka na. Saan ka binukod? Sa dami ng tao dito sa mundo, ibinukod ka na ng Panginoon. There are many churches in the Philippines. Sabi natin, napakarami na ng churches dito. Mga 76,000 na iba't ibang mga pananampalatayanan. Iba't ibang churches na itinatag. Sabi ganon, pero some of these churches are nagme-maintain 40, 50 people inside the church. Nagme-maintain na lang. Mini-maintain na lang nila. Wala na ang pag-usad, paglakad, pataas para papunta sa Panginoon. Nababawasan na ang mga mananampalataya sa kapanahunan ngayon. Kaya, dumarami ang mga churches at nag-maintain na lang ang karamihan sa mga churches na ito. Mini-maintain na lang, kung 20 lang sila, dapat sa lingkod 20 tayo, ha? Dapat ganito. No! Hindi ganun ang gawain ng Panginoon. Multiplication comes from God. Ang pagdami ay tinuro na ng Panginoon sa atin. Ang pagdami ng mananampalataya because you are obligated to share the Word of God. Tinawag ka ng Panginoon upang isa ka sa magbahagi ng magandang balita kung paano ka nagkaroon ng kaligtasan. Kaya sabi natin, your testimony count the most. Yung patotoo mo sa buhay mo kung paano ka pinagpala ng Panginoon, pinagaling ka ba sa karamdaman mo? Nagkaroon ka ba ng pagkain, kahit wala kang trabaho, nagkaroon ka ng mga bagay na ito because you ask God to help you? Mga buhay na patotoo na kailangang marinig ng mga hindi mananampalataya mula sa iyo. Your best testimony is your weapon to share the Word of God. Kaya, tinawag tayo. Tinawag ba yung hindi mananampalataya? Hindi. Ang tinawag niya, yung kumilala sa Kanya as Lord and Savior of their life. Sabi natin, teamwork yan, hindi kayang gawin ng isa lang. Kaya, meron tayong tinatawag na cell group. Cell group ay isang sa kapamaraanan para dumami ang mananampalataya sa loob ng church. Anong ginagawa sa cell group? Ba, dalawa lang kayo, mag-share kayo ng magandang balita, and then you share it to your family, to your friend, para madala mo rin sila, makakilala sa Panginoon, mapagpala ang mga buhay nila. Pero kung hindi tayo gagawa, sino hintayin natin gagawa ng mga bagay nito? Hallelujah! So, kaya maraming mga bagay na nangyayari na dapat gamutin ang mga churches na nandulumo na sa kapanahunan na ito. Marami po. Dati, before the pandemic, ang daming mga pastor na umuupa ng mga lugar para doon sila magdaos ng kanilang fellowship. But after that, tumaas ang mga pag-upa na wala ng trabaho, yung iba hindi na nila kaya umupa ng lugar na pagdarausan ng fellowship. Ang mga ibang pastor, kaya po, o yung mga gano'n na lang, tumatawag na lang ng mga sasakay sa jeep. Naging mga, ano tawag doon, barker. Tagatawag na lang ng mga pasahero, nawalan sila ng trabaho dahil sa taas ng upa sa mga building, bukod sa uupa ka na ng building, babayad ka pa ng kuryente, ng tubig, ng lahat ng bagay. So, marami po ang mga churches na nagsara na. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Binigyan tayo ng lugar kung saan tayo nagdaraos ng ating fellowship. This is the church of God. Amen. Hallelujah. Tinatag ito hindi lang para matayo, kundi para magamit as a channel of blessing. Unang-una dito sa community, to the city, and then to the world. Do you believe? Amen. Kayang gawin ng Panginoon yon kung susunod tayo sa alituntunin na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Sabi natin, isa sa mga rason kung bakit natalo ang Jerusalem, they did not call on God. Hindi nila tinawag ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Nilikha ang Jerusalem, nilikha ang lahat ng bagay, nilikha ang kanilang wall, nilikha ang mga armas nila, nilikha ang lahat ng mga tubig na meron sila. But they did not consider the Maker
Hindi nila tinawag kung sino ang lumalang sa kanila. Kung sino ang nagbigay ng kalakasan sa kanila. Hindi nila tinawag ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit? Dumepende sila sa sarili nilang kaalaman. Dumepende sila sa sarili nilang karunungan. So, anong nangyari? Sabi natin, natalo sila, nawala lahat ang kanilang mga magigiting na sundalo, magigiting na mga mandirigma. Sumuko ang lahat ng ito ng walang dangal. Sumuko sila. Hallelujah. Hallelujah. Some churches now are built for convenience. Marami mga churches ngayon na nandiyan para ma-please yung mga pumupunta. Church for convenience ang tawag natin. Pumunta kayo kung gusto ninyo, bumalik kayo kung gusto ninyo. No. Kaya marami po mga churches na nagsara. Sabi natin sa Amerika, sa Europa, ang dami nang nakapadlock na mga churches. Lalo na sa England, sa Inglaterra. Because hindi sila nagkaroon ng pagpapalo up. Nagsimula sila, nag-umpisa, sila. Puno yung kanilang church. But people come and go. Namamatay ang tao. Unti-unti nawala. Hindi sila nag-raise ng panibagong sibol ng mga kabataan or nag-follow up or nagkaroon ng mga pagdaki. Hindi nila inintindi ang mga bagay na ito. At nung dumating na ang kapanahunan, lahat sila matatanda na, wala nang mag-take over sa church, kailangan na itong isa. Wala na susunod. But that is not the church of the living God. Patuloy ang pagtakbo ng churches up to the time that the Lord Jesus Christ will come. Patuloy na maglilingkod ang mga lingkod ng Panginoon. There is no retirement in serving God. Wala pong retiro sa paglilingkod sa Panginoon. Nakita natin si Dr. Santos during his life, na-stroke na, nakakapunta pa rin dito through the wheelchair, kahit na dinadala na lang siya dito para makaupo at makaparinig pa rin ang mensahe, maging prayer warrior pa rin. Because he didn't stop. Even when the time na bedridden na siya, na nandun na lang siya sa bahay, he didn't stop praying for the church. Praying for each and every one of us. Ganyan ang trabaho ng manggagawa. Hindi tumitigil. Wala tayong pahinga sa paglilingkod na kahit na sa kaliitan ng ating magagawa, binibigay pa rin natin sa Panginoon ito. Hallelujah. Hallelujah. Sabi natin, some churches are built for convenience. Great changes are happening now. Marami na mga pagbabago ngayon. Sabi natin, meron tayong mga challenges. The churches must go back to prayer. Ang churches ay kailangan bumalik sa pananalangin sa Panginoon. The prayer of a righteous man availeth much. Kung mananalangin tayo ng tuloy-tuloy na nakikita natin ang kalagayan ng bansa, ang kalagayan ng bawat isa, God will move His hand. Gagalaw ang Panginoon. Gagalaw ang Panginoon para sa atin. Prayer ang susi nating lahat para umunlad, para magbalik ang dating sigla. Kaninong sigla? Yung mga nalulupaypan. Yung mga nawawala. Yung mga hindi na natin nakikita. Where are they? Nalulupaypay sila na kailangan din ng panalangin para magkaroon sila ng panibagong lakas upang makapaglingkod at bumalik sa Panginoon. Sabi natin, only Jesus ang kailangan ng mundong ito. The prayer availeth much. Kung gagawin natin mga pagkakataong katulad ito na binigay ng Panginoon, the Lord will move His hand. Prayer is the backbone of the church. Prayer warrior is one of the backbone of the church. Ito ang ano ba yung backbone? Yung likod mo, yung ano sa tawag sa Tagalog ito? Gulugod mo. Ito ang nagpapatayo sa'yo. Ganyan yan, yung mga buto doon, ganyan. At kapag isa dito ay nasugatan, napilayan, nabaril, or nagiba, kailanman you will never stand. Kahit isa lang doon.
ang babali. Kaya pag-ingatan ninyo ang inyong mga sarili. This is the backbone. Ito ang nagbibigay ng lakas sa iyo para makatayo ka ng tuwid. Ito ang nagbibigay lakas sa iyo para makalakad ka ng husto. Kaya, prayer is the backbone of the church. The church must go back to praying. Patuloy na panalangin ang kailangan sa panahon ng ito. Nakikita natin ang panahon na nagbabada. Hallelujah. First time in the history exposes massive scam. Nakita niyo mga scammer ngayon? Naglipa na, wala na kayong makita sa mga Facebook, sa mga kung ano, ang dami-dami mga scammer. Bakit dumami yan? Na-expose na yan ngayon. Na-expose na ang maraming bagay sa mundo ngayon. Nakikita natin ang paggalaw na. Because we're in the last days, sabi in the last days, there will be perilous times ahead. Isa ito sa ipinapakita ng Panginoon, mga nangyayaring kalamidad, ang nangyayari hindi lang dito, kundi sa buong mundo. Yung Saudi na punong-puno ng pag-init ng panahon, pero nagyelo bigla. What is the cause? Pinapakita na ang mga kaibang nangyayari sa mundo. Ang Paris na hindi nagbaba, naglutangan ng mga kotse sa baha. Kita natin nangyayari sa Japan, maski sa China. Sometimes hindi na pinapublish pa ang mga pangyayaring ito. Nakikita natin ang katayuan ng mga tao sa kapanahonan ito. In the last days, people will be lovers of themselves. Ang mamahalin mo yung sarili mo, hindi na yung kapwa mo. Meron ng pag-iimbok, meron ng selfishness. Pabayaan mo sila, problema nila yan, ba't ako makikialam dyan? No. Ganun ba ang Kristiyano? Pabayaan mo sila, kanilang problema yan, pakialam ko dun. You're a lover of yourself, alam mo. Hindi mo naman ang kapwa mo dahil sabi mo yung sarili ko, iintindihin ko. Hindi ganyan si Jesus. Hindi ganyan ang pinakitang modelo ng Panginoon sa atin. Pinakita niya modelo pagpapakumbaba. Love, ang ibig na walang kapantay, compassion, pagtingin sa mga tao, kulang. Hallelujah. Hallelujah. Bakit tayo tinatawag ng Panginoon? Bakit sa kapanahon ng itong pinag-uusapan natin? Gusto ng Panginoon na maunawaan natin ang gusto niya sabihin sa atin. Matthew 9:37. Ano ang nais ng Panginoon? Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon. Kayo bilang mga anak ng Diyos na tinatawag na disciple, na believer, ito ang sinasabi sa bawat isa sa atin ngayon. Ang anihan ay napakarami pero walang manggagawa. Kukunting-kukunti lang ang manggagawa. And then the next verse 38. Pray ye therefore the Lord of the harvest that He would send forth laborer into His harvest. Ipanalangin natin o tayo mismo. Ipanalangin natin na magpadala pa ang Panginoon ng mga manggagawa dahil hindi natin kayang uwi ng tayo lamang ang gawain ito. Ipanalangin natin. Tayo mismo ay manggagawa ng Panginoon. So we have to do our part. Hallelujah. Kaya, ang Panginoong Jesus, Luke 6:13. Luke 6, verse 13. And when it was day, He called unto Him, or His disciples, and of them He chose 12, whom He also named apostles. Nung umaga natin na gumising ang Panginoon at tinawag niya yung kanyang mga disipulo at marami yung kasi, pumili lang siya ng 12 na tinawag niyang apostoles. So, marami yung mga believers. Marami yung tinawag na disciples dahil manggagawa na sila ng Panginoon. Pero ang ginawa ng Panginoon,
ikaw ay pipili ng gusto mong piliin para idisipulo mo. Ikaw ang pipili, siyempre. Yung gusto mong piliin, yun ang pipiliin mo. Ito ang ginamit ng Panginoon. Pumili lang siya. Siya ay pumili. Kung ikaw man ay mayroong disipulo, kailangan piliin mo yung disipulo mo. No? Pumili ba ang Diyos ng mga marunong? Pumili ba ang Diyos ng matataba, payat? Pinili ba niya yung mga pogi? Pinili ba niya yung mga ganda? Hindi. Anong pinili niya? Mga humble beginners. Mga mahihirap na mga mangingisda. Mahihirap na mga tao na tinawag niya upang mapaya ang mga Pariseo na nakakaalam ng mga kapanahunan na yon kung ano ang tinatawag nilang salita ng Diyos. Sila ang nag-i-interpret during their time. Kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon sa kanyang mga salita. Yun ang mga tinawag ng Panginoon, the humble people na mga mangingisda, walang kaalaman, walang karunungan. Sa atin man, sa cell group man, na meron tayo nakakaalam kung sino ang ilalagay mo sa cell group mo. Hallelujah. There will be rain of blessing in your cell. Kapag ikaw ang pumili at ipinanalangin mo ang mga member ng cell group mo, there will be rain of blessing, of healing, of prosperity, and everything. Because you formed them for the Lord. Ginawa mo yan para sa Panginoon. Hindi para maparangalan ka dahil makakapag-lead ka ng group, kundi ang parangal ay para sa Panginoon lamang. Hindi yan para sa iyo. Para sa Panginoon lamang. Hallelujah. So, sa pamamagitan ng cell group na ito, nakakapagdala tayo ng mga non-Christian members na nakikita natin na kung isang they have wrong relationship, na hindi magandang relasyon sa kanilang kaanak, sa kanilang pamilya, broken-hearted, may malalaking mga problema. Yung buhay na patutungo, pag sinabi mo yan sa kanila, lalakas ang loob nila at gusto rin makarinig ng kung saan ka natuto ng banal na salita ng Diyos. They will be motivated through you. Sa pamamagitan mo, lalakas ang loob nila na gusto ko rin makapunta sa church mo na makakatulong sa akin sa pananampalataya ko. So, dito magsisimula ang paghayo mo at paghahanap ng maliit na grupo mo na kaya mong ipahayag kung bakit ka naligtas. Kung bumalik ka sa kagalingan mo, kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo, this will be your best testimony. Ito ang magiging magandang patotoo mo para makarinig sila ng magandang balita kung paano ang Panginoon ay kumilos sa buhay mo. Hallelujah. Kaya sabi nga how can I minister to these people and meet their needs? Ang Panginoong Jesus, dumating din sa ganyang problema. Paano ko magagamot or mabibigyan ng kasiyahan ng mga taong ito na nagsisisunod? Multitude comes to God. Paano ko magagawa ang lahat ng ito? Hallelujah. Jesus also encountered problems. Hallelujah. He did His ministry, which was filled with miracles, multitude, and long hours. Lepers come to Him for healing, to touch. Hallelujah. Blind man called His name as He passed by. Lawyers tried to trick Him. Ang mga matatalinong tao, they tried to trick Him. Hallelujah. Maraming mga tinatanong, maraming mga gustong malaman para lang tugunin yung kanilang nais. Yung mga parang subukan ko nga kung masasagot ito ng Diyos. Subukan ko nga. They were the Pharisee during that time. The Pharisee and the Sadducees. Sad faces. Hallelujah. Both sexes, man and woman, come to Him
a person was his face with his tears sa pamamagitan ng kanya. Alam niyo na kung sino yon. Umiyak siya, yung luha niya, hinayod niya sa paan ng Diyos, hinugasan ng paan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang luha, at ipinunas niya ang kanyang buhok dito. People come to Jesus in every time. Iba't ibang mga tao ang lumalapit sa Kanya. Then, the Lord Jesus encountered problems also. Napakarami ng mga tao. Paano gagawin ng Diyos kung nag-iisa lang siya during that time? And so, nag-form ang Panginoon ng mga disciples. Like in church, meron tayong tinatawag na mga dinidisipulo. They are the disciples. To do the work. Hindi kaya na magagawa ng Panginoon na tumayo lang mag-isa dito at gawin ang lahat. He is not a superman. Kailangan natin ang isa't isa para magampanan ang trabaho na ibinigay ng Diyos sa church na ito. Pero kung hindi tayo gagawa, you have the choice. Nasa inyo pa rin yan. Kung hindi natin gagawin, tatawag ang Panginoon ng iba para ma-fulfill yung kanyang plano sa church na ito. God will call somebody else na pwedeng sumunod sa Kanya. Ano ang pinag-uusapan doon? Obey. Obedience ang hinahanap ng Panginoon. Faith and obedience so that you could be blessed. Sa Bible, faith and obedience equals blessing. Paano tayo mabibless kung hindi tayo sumusunod? O ayaw natin gawin yung mga pinapagawa sa atin? Hallelujah. And then, nakita natin, maraming sumunod sa Kanya, maraming nagpuri, maraming nagparangal sa Kanya, maraming nanampalataya, but those people are the one who called. Patayin siya. They are the one who shouted death of the Lord Jesus Christ. At siya ay namatay for the salvation of many. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. But God chose to die on the cross so that you and I will be saved. Are you there? Amen. Namatay ang Panginoon para sa iyo, para sa akin, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya niyo yun? Kaya natin yun? Na makita ang Diyos, Lord, salamat po, namatay ka para sa akin. Para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtanggap ko sa iyo as my Lord and my Savior. Are you there? Amen. Ganun mo lang ba pararangalan ng Panginoon na marinig niya sa iyo ang pagpapasalamat mula sa puso mo na nag-uumapay na gusto mong sumigaw, Lord, thank you! Thank you for blessing me. Thank you for counting on me to be one of your disciples. At this time, the time has come for you to decide. Ayaw magdidesisyon pa rin. Hindi ang Diyos. Sabi ng God, this is the way, walk on it. Ito ang daan. Because the Lord says, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through Jesus Christ. Sa buhay natin, bilang magkamanggagawa ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sinabi niya, bago siya mamatay at nakapako sa bundok ng Kalbaryo, makatingin ang mga disciples sa malayo, nandoon ang mga Romano, nandoon ang lahat ng mga nais na makita ng kanyang kamatayan. In John 19 verse 30, he declared, Hallelujah.
John 19 verse 30. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. Matay na siya. Sa kanyang pagkamatay, nagkaroon ng pagpapala ang isang katauhan. He died for the world. Namatay siya para sa buong daigdig. But hindi lahat ng tao tinanggap siya as Lord and Savior of their life. Hindi lahat nanampalataya sa kanyang pagkamatay sa bundok ng Kalbaryo. Namatay siya. Hindi lahat tumanggap sa kanya. Kaya, mapalad ang bawat isa na narito na tinatawag na tinanggap siya as Lord and Savior of their life. Na ibinigay mo at tinanggap mo ang kaligtasan na ino-offer niya para sa lahat ng tao. And you are one of the few people who receive Him as your Lord and Savior of your life. Hallelujah. Hallelujah. And John 17 verse 4. John 17 verse 4. Nakikipag-usap dito ang Panginoong Jesus at ang Diyos Ama na nasa langit. I have glorified Thee on the earth. I have finished the work which Thou gavest me to do. Sunod na po. Sunod-sunod na mga verses na yan. Verse 5, 6, 7, 8, sige po. And now, O Father, sabi ko, nag-uusap dito ang Panginoong Jesus at ang Diyos Ama na nasa langit. And now, O Father, glorify Thou me with Thine own self, with the glory which I had with Thee before the world was. I have manifested Thy name unto the men which Thou givest me. Yung mga tao na ibinigay mo sa akin out of the world. Thine they were, and Thou gavest them me, and they have kept Thy word. Hallelujah. Now, they have known that all things whatsoever Thou hast given me are of Thee. Alam ng mga tao ito na ang binigay mong salita sa akin ay nanggaling sa iyo. For I have given them the words which Thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from Thee. And they have believed that Thou didst send me. Naniniwala ang mga taong ito na ang mga salitang binigay mo sa akin ay nagmula sa iyo. At ako ay nagmula sa iyo. At sila ay naniwala dito. Next. I pray for them. Sinasabi ng Panginoong Jesus, pinapanalangin ko sila sa iyo. I pray not for the world, but for them which Thou hast given me, for they are Thine. Hindi ko pinapanalangin ang buong mundo, kundi ang pinanalangin ko, yung mga taong ibinigay mo sa akin, sapagkat sila ay sa akin. Next. And all mine are Thine. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, and Thine are mine. I am glorified in them. Hallelujah. And now, I am no more in the world, but these are in the world. Wala na ako sa mundo, pero ang mga tao ito nandito pa sa mundo. And I come to Thee, Holy Father, keep through Thine own name those whom Thou hast given me, that they may be one as we are one. Dapat lamang, Panginoon, na makipig-isa sila sa atin, sapagkat tayo isa. Next. While I was with them in the world, I kept them in my name. Those that Thou gavest me, I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Habang ako ay nasa mundo pa, lahat ng binigay mo sa aking pangalan, sila ay binigay mo sa akin, at sila ay, for I have kept, and none of them, wala sa kanilang mawawala, except the son of perdition. Kilala nyo na yun.
and now I come to thee. And these things I speak in the word, that they might have my joy fulfilled in themselves. Ngayon po, bumabalik ako sa iyo at ang lahat ng mga sinasabi ko sa mundo, that my joy fulfilled in themselves. I have given them thy word, binigay ko sa kanila ang iyong mga salita, and the word hath hated them. Binigay ko sa kanila ang iyong mga salita, ngunit ang mundo, kinasuklaman nila ito. Because they are not of the world, even as I am not of the world. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but thou shouldest keep them from the evil. Pinapanalangin ko, ilayo mo sila sa mga masama. This is the prayer of the Lord Jesus Christ para sa iyo, para sa ating lahat, nang kaharap niya ang Diyos Ama na nasa langit. Ano ang may pagmamalaki natin para hindi pa tayo sumunod sa alituntunin na gusto ng Diyos na magawa natin sa buhay natin ito? Ano ang pumipigil pa sa atin? Binigay na sa atin ang lahat. Hallelujah. Sumunod ang marami sa Kanya, multitude ang mga sumusunod sa Kanya, pero pinili lang niya ang 12 upang ito ang pagsimulan ng gawain ng Panginoon dito sa ibabaw ng lupa. Those disciples, those apostles, tinaya nila ang kanilang mga buhay. Pinako sa krus ng patiwari, pinatakbo ang 2 kabayo na nakatali ang kanilang 2 paa. Nilagay sa umupulong langis at marami pang iba, pinana sa India kung ano pang mga parusa, pero hindi pinagpalit ng mga disipulong ito ang pagmamahal nila sa Panginoong Jesucristo. Are you there? Amen. And then, who am I that a king would die in my place? Sino ako parang isang hari mamatay para sa akin? Sino ka sa harapan ng Panginoon para hindi mo gawin ang inaasahang magagawa mo sa mundo ito? Who am I? Sino ba ako para mamatay isang hari in place of me? Hallelujah. Hallelujah. Pinili niya ang 12 disipulo. This is the principle of selection. Principle of selection. They were ordinary people. Pinili niya mga ordinaryong tao, fishermen, laki sa tubig, mangingisda. Walang mga pinag-aralan, kundi mangisda lamang na ang kinabubuhay. Pero pinili niya mga taong ito out of this world. Hallelujah. Sabi natin, this is the principle of selection. Hallelujah. Mga tax collector. He spent night in prayer. Pinanalangin niya ng buong magdamag ang mga taong ito. Hallelujah. And makikita natin sa Luke 6, 12 and 13. Luke 6, chapter 12. Chapter 6, 12 and 13. And it came to pass in those days that he went out into the mountain to pray and continued all night in prayer to God. And when it was day, he called unto him his disciples, and of them he chose 12, whom he also named apostles. So, nanalangin muna siya bago niya tinawag ang kanyang mga tatawaring disipulo, ang 12 na ito, to continue the work he has done in this world, para ipagpatuloy ang gawain ng Panginoong Jesucristo. Ano yung gawain na yun? Nakita natin, nagpagaling siya sa mga may sakit, inaliw niya ang mga may karamdaman, lahat ng mga taong lumalapit sa kanya. Hindi siya nagtago. Hindi siya nawala. Laging nandun siya with compassion. He healed those that were sick. Pero bago nangyari ang lahat ng ito, ipinanalangin niya, Lord, ikaw ang Diyos Ama na nasa langit. Pinapanalangin ko ang mga taong ibibigay mo sa akin. Because he's facing the multitude, napakadaming mga tao.
pero pinili lamang niya. At ang pinili niya, yun ang nakasama niya to the end of his life. O for 3.5 years, nanalagi siya para ibahagi ang magandang balita. Kasama niya ang mga disipulo. Wala siya sinabi, come follow me. Come with me. I will show you the way. See what I'm doing. Wala siyang tinuro, kundi pinakita niya ang dapat lamang makitang ginagawa niya. Hallelujah. Wala siyang tinuro. Tinawag niya ang mga gusto niyang tawagin. This is what we call the principle of selection. Mayroong prinsipyo din ang pagpili ng mga magiging member mo sa cell. Meron pa rin prinsipyo kung sino ang tatawagin mo. Hindi natin pipiliin yung magaganda, yung mga pogi, yung marunong. Ito college graduate, ito yan. No! Have compassion. Piliin natin katulad ng pagpili ng Panginoon. Iba't iba yan. Iba't iba mga examples. Meron iba't ibang mga lahi, meron iba't ibang mga nanggaling sa iba't ibang bansa, may iba't ibang mga kaalaman. And then the principles of association. Number 1 is the principle of selection. Number 2 is the principle of selection. Hallelujah. He chose the 12 that they might be with him and that he taught them out to preach. Makikita natin yan sa Mark 3:14. Mark 3:14. Tinuruan yung mga ito para maghayag ng magandang balita sa iba't ibang. And he ordained that they should be with him and that he might send them forth to preach. Ano daw ang sabi? To preach. Ano yung ipipreach nila? The life testimony that you have now in your life. Yun ay ipipreach mo sa mga taong gusto mong padala sa Panginoong Jesucristo. Anong ginawa ng Panginoon sa iyo? Ang Panginoong Jesus ay pinagalingan ko sa karamdaman ko na sinasabi ng mga doktor ng ganito at gano'n. Pero naniniwala ako, pag-ipo ng kamay ng Panginoon sa buhay ko, lumaya ako sa karamdaman na meron. Problema ko mabigat. Wala akong masasandigan sa problema ang dala-dala ko. Binigay ko sa ang pamamahala ng problema ito sa Panginoon. Lord, ibinibigay ko ang problema ito sa iyo. Alam kong the best, ang ibibigay mo kung ang lahat ng problema ko ay ibibigay ko sa iyo. Not my will, but yours, Lord. Yan ang dapat ang panalangin natin. Lord, gusto ko po madapasan ko kaaway. No! Ang ipanalangin mo, ang kaaway mo. Panalangin mo yung tao, gusto mo panalangin at ilapit sa Diyos. Wala tayong malalapitan. Si Kristo lamang ang tanging kasagutan ng lahat ng bagay na meron tayo dito sa mundo. Because the Lord Bible said, in this world we shall have tribulation. What are the tribulation we are facing now? Mga problema, kung ano mga problema ang dumarating na kailangan mo solusyonan, give it to God. Hindi mo kaya yan. Sabi natin, Jerusalem, naniwala sa kanilang kakayahan. They did not call on God. Lord, tulungan mo kami, nakaharap kami sa malaking pagsubok, may labanan. Yung kalooban mo, hinihingi namin. No, they did not ask the Lord. Napuno sila ng pagmamayabang sa kanilang sarili. Huwag tayong maging mayabang. Humble yourself in the sight of God. Pagpapakumbaba ang hintay sa atin ng Panginoon. Ano yung pagpapakumbaba? One of the models the Lord Jesus Christ has given us, ang pagpapakumbaba. Hindi tayo nagmamarunong, hindi tayo ganito, hindi tayo gano'n. Paano tayo lalapitan kung tayo naman ay napaka-mataas? Be humble enough, like the Lord Jesus Christ. Yung modelo niya na tinawag sila. Si Elijah, tinawag si Elisha para i-train, para turuan. Si Moses, tinawag si Joshua para i-train, para turuan. They are on-the-job training during that time. Kung meron on-the-job training ngayon, meron din noon. Si Moses, tinuruan niya si Joshua because he's next on line. Tinuruan niya ito kung anong gagawin. Elijah, tinuruan si Elisha. Pareho silang propeta.
Pero tingnan mo mga ginagawa ko. Dahil si Elijah kahit saan pumunta, sabi ni Elijah, pupunta ako sa Jericho, pupunta ako sa Gilgal, pupunta ako sa Bethlehem, sasama pa rin po ako, sasama pa rin po ako. Because he is learning. Para matuto pa siya. Because no man is an island. Walang taong nag-iisa lang. Hindi siya mabubuhay na nag-iisa lang siya. Kailangan natin ng isa't isa sa kapanahon na ito. Hallelujah. Hallelujah. The procedure will continue up to this time. Hallelujah. Nakita natin sa Acts 11, si Peter with Cornelius, si Paul, si Timothy. Nakita natin ang pagbaba, ang pagtuturo, ng pagtuturo. Walang tigil ito. Para maging kamagagawa ang lahat ng ito ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. And then, the principle of instruction. Hallelujah. Matthew 10, 6 to 18. Ano mangyayari dito? But go rather to the lordship of the house of Israel. And as you go, preach saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, every instruction, heal the sick, cleanse the leper, taste the dead, cast out devil, freely you have received, freely give. Tinanggap mo yan ng libre, pinagpala ka ng Panginoon ng libre, gumaling ka, ibigay mo rin ng libre yan. How? Kung anong ginawa sa'yo, ipanalangin mo rin sila na nagpapahingi ng panalangin sa'yo. Hallelujah. We must have compassion sa lahat ng mga itinuturo sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Sabi nga ni Dawson Trotman, author ng Navigator, the founder of the Navigator, tell of his defeat and victory. Sabi ni Dawson Trotman, author ng Navigator, there will be defeat, but there in the end, there is victory. Mari tayo natatalo, pero in the end, panalo pa rin tayo because you preach, you pray, you share the word of God to unbelievers. Hallelujah. But the majesty hand of God is always there to see us through. Ang kamay ng Panginoon ay laging nakasubaybay para sa atin. Dumaan ka man ng mga pagsubok, naroon ang kanyang paggalaw sa buhay ng bawat isa. Sinabi nga sa Isaiah 54 verse 17. Isaiah 54 verse 17. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Tandaan ninyo, no weapon formed against thee shall prosper. Walang anumang sandatang nakapapatay ang magtatagumpay laban sa anak ng Diyos na ang pangalan ng Diyos ang iyong daladala sa buhay na ito. Yes! Hallelujah! Glory to God. Yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa panahon ng ito. And then, sabi nga, John 15:16, lagi kong sinasabi ito sa atin. John 15:16. You have not chosen me, saith the Lord. Sinasabi ng Panginoon sa iyo, hindi mo ako pinili, pero ikaw, pinipili kita, inoordenahan kita, that you should go and bring forth fruit, para ikaw ay mamunga, and that your fruit should remain, at mananatili ang bunga mo, upang ang lahat ng gusto mo na hilingin sa Ama na nasa langit, ito ay ibibigay sa iyo. Are you there? Hallelujah. Yan ang sinasabi ngayon ng Panginoon sa iyo. Hindi ka nag-iisa. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos para magampanan mo ang tungkulin na ibinibigay niya sa iyo. You're the son of God.
Pakisabi sa katabi mo, anak ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Ito ang blueprint na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa kapanahunan na ito. Tayo na tinawag, dumaan ka man sa mga pagsubok, walang higit na makapipigil. Sabi ng Panginoon, pinili na kita noon pa. Out of the foundation of the world. Hindi mo ako pinili, pero ikaw pinipili kita. Imagine that na sabihin ng Diyos sa'yo na pinipili ka, na maging kaagapit ka niya sa mga gawain gagawin niya dito sa ibabaw ng lupa. You are the blessed son and daughter of God. Hallelujah. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay mahal ng Diyos. Ikaw ay inaasahan ng Diyos na yung trabaho iniwan niya dito sa ibabaw ng lupa through yourself, magagampanan mo ng buong puso. Because whatsoever you ask of the Father in Jesus' name, you will give it to Him. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. All honor and glory belongs to God. Tumayo po tayo. Sana may papakanta. Kasi binigay ng Panginoon ito eh. Lord, I come to you. Let us sing the song. Wala bang may alam? Okay, let us sing the song. Power of your love. Kung magbigay kasi yung sigat ng abrupt eh, ngayon din. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory and honor sa Diyos, Father. Hallelujah. Hallelujah. Praise you. We glorify your name. Hallelujah. Power of your love. Okay. Sunod na lang po tayo. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Thank you. Flowing from the grace that I found in you. Lord, renew my mind. I'll show you the walls in my life, in living every day. With the power of your love, hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle. I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. See your face to face, the knowledge of your love. In me.
your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on to the power of your hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on to the power of your love. Hallelujah. We give you glory, Father. We give you thanks, we give you praises. Thank you, Father, for the message that you have given each and every one of us. We give you glory, we give you honor and glory. In Jesus' mighty name we pray, and everybody say, Amen! Amen! Meron po tayo bagong kasama. Meron po tayong bagong kasama sa oras na ito na gusto na tanggapin si Jesus as Lord and Savior of their life. Tayo po na nasa upuan sa mga oras na ito ay ipanalangin po natin kung kapatid na narito ngayon sa harapan.
Mahirap po sa mga nasa Facebook Live. Naglalakis na tumabas ng hashtag #SaveOurLife. Sabihin po ng Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong kamatayan sa bundok ng Kalbaryo at sa kaligtasang inaalok mo. Nagkasala po ako sa iyo at sa aking pagkatao. Ngunit sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita. Pumasok ka sa pusong ito bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging isang lingkod mo. Salamat po sa mga pagpapalang ito. Binibigay ko po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Purihin po ang Diyos sa magandang mensahe po sa atin ngayong umaga. Pagpala po ba tayo? Amen! Amen! Sige po. Sabi nga po, namamatay. Sabi nga po ng ating mahal na pastora. Amen. Sabi nga po ng ating mahal na pastora, we are called to serve the Lord. Amen po? And sabi nga po niya, ang ating pong life testimony po ang ating best weapon para po tayo ay makapag-share ng Word of God. And ngayon po, dadako na tayo sa isa pang bahagi ng ating gawain, ating pong pagbibigay. Bago po natin ipanalangin ang ating mga kaloob, tawagin ko po si Sister AJ para po sa kanyang song of faith. Kaya ko bang ibigay ang lahat kung sa sarili hindi na sapat? Kay raming kulang di kayang tanan. Laging sinusubok ang pusong pagkat ngunit umaapaw iyong pagmamahal. Kaya kulang iyong pila. Ngayon pa bang magtulungan? Katapatan mo ay subok na. Hanggang ka sa ilig ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala, liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila gaya ng ibon sa kalangitan. Bawat kailan ay tutugunan. Sabihin ang iyong salita hanggang manig at sa'yo magtiwala. O aking naasahan aasa, liwin mo ang pagdududa. Katapatan mo ay subok na. Hanggang
ikaw ang tanging kailangan. Aking Jesus, binigay mong lahat, krus ng pag-ibig na higit sa sapat. To God be the glory. Ating po ipanalangin ang ating mga kagao. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo na ito, Lord, na kami po ay muli makakapagbigay sa iyo. Lord, i-bless mo po ang mga kagao na ito at tanggapin niyo po ito, Lord. Dahil ito po, Lord, ay mula sa aming mga puso, Panginoon, at bilang pagsama po sa inyo, Lord, at sa bilang pagsunod, Lord, sa inyong banal na kalooban. Salamat po, God, at nawa po ay maging nagamit kami, Panginoon, ang mga kaloob na ito, Lord, sa lahat ng aspeto, Panginoon, ng pangangailangan ng inyong bahay sa bahay. Lord, niniwala po kami, Panginoon, na you will supply all our needs, O God, according to your riches. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa ating pong mga announcement, panoorin po natin ito. Okay. Sige po, patuloy po kaming nag-aalala sa inyo po sa ating pong sa ating pong panalangin po, isama po natin ang Wednesday group po sa kanilang ginagawang Bible study po. Yan po ay tuwing Wednesday at 2 p.m. po. Ito po ay ginaganap sa Presinto 2 ng Masambong area po. Ito po ay pinamumunahan ng ating pong mahal na pastora, Sinya Angeles. And para po sa ating water baptism, ito po ay tuloy na sa Sabado po, November 30, sa somewhere in po ito, Laguna. Yan po ay sa mga sasama. Ang inyo pong assembly time ay 5:30 to 6 po dito po sa ating church. And kailangan po dumating kayo ng maaga para hindi kayo abutin ng traffic. Ayan po. Para po sa mga additional announcement pa, panoorin po namin. Po. At dahil ngayon po ay last Sunday of the month, tawagin ko po ang lahat ng mga birthday celebrants po ng month of November. Pwede na po kayong pumunta dito sa harapan at para po may panalangin po kayo. Sige po, alam ko po meron may birthday ng month of November. Lapit po kayo sa harapan. Ito po si... Ito ka sa harapan para pag-pray ka na ating Panginoon. Yan pa po. Sige po, dito po dito. Brother. Sige pa po. In 10, 9, 8, 7. Sige po, para po. Ano ba tayo? Meron. Sige po, pakiready po ang ating cake. Yan. Sige po, batiin po natin ang ating mga birthday celebrants.
Pagkamayan po natin sila. Yan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige po, tuwain ko po si Brother Danny po para po ipanalangin po ang ating mga birthday celebration. Sige po, at i-ready po muna natin ang kanilang cake. Ayan, ang ganda po ng cake niya. Kakaiba. Brother Danny, sige po. Glory to God. Ituon po natin ating mga kamay sa may kaarawan ngayon po ng November at panalangin po natin sila. O ako namin Diyos na magapangyarihan sa lahat, kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan mo sa bawat isang naririto, Lord God. Sa mga nagkaraos ng kanilang kaarawan tuwing buwan ng November, itinala po namin sila sa iyo, itinataas po namin sila sa iyo, Lord. We pray that you continue to be with them, O Lord God. Patuloy mo po silang ingatan, gabayan at patuloy na pagpalain, O Lord God. Ano man po ang kanilang mga ginagawa sa buhay, iniisip at sinasabi, let your Holy Spirit be upon them, O Lord God. At gamitin mo sila, Panginoon, para sa ikalalaganap at ikalalago ng iyong iglesia. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sila sa iyo. Patuloy mo rin pagpalain ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, Diyos, sa kabutihan mo at katapatan sa kanila. Sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, ito pang aming samot panalangin. Amen. Thank you po. God bless po sa inyo. Blow po yung candle. Picture po muna. Sige, picture po muna. Ayan. Yan. Okay, sabay-sabay. Blow the candle. Press. 1, 2, 3, go! Lapit! Ayan! Birthday po! Ayan. Thank you po! Praise God! And sa pagkakataon po ito, since malapit na po ang December, and we are looking forward po sa ating mga celebration ng month of December, next week po, ang ating pong children ministry ay mga ngaroling po sa atin. Dahil para po yan sa kanilang Christmas party sa darating na December 15. So next week po mga ngaroling, be ready po sa inyo mga ibibigay po sa ating mga mata. Salamat po. And tawagin ko na po ang ating sessional po. Sige po. Tayo po tayo para sa ating recession.
Down at your feet, but you're the only one I need. And you were always there. All the times it's you I see, I need you first, that's all I need. I'm alone with you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're always there, anyhow and everywhere. Your grace abounds to be within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever, we are snowing. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. You live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Tayo po ay manalangin. Let us close our eyes to the Lord and bow our head in prayer. Muli, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa mensaheng ibinigay po ninyo sa amin. Lord, tulungan mo po kami na ma-accomplish namin yung ninanais mo sa buhay namin. Na makapagdala ng bagong kaluluwa para sa iyo. Na magkaroon din sila ng kaligtasan na kamukha namin, Panginoon. Maraming salamat po sa biyaya. Pagpalain mo po ang kongregasyon na ito, ganoon din yung mga nasa Facebook Live. Kung anong pagpapala meron kami, ganoon din po ang makarating sa kanila. Maraming salamat sa pagpapagaling sa mga may karamdaman. Maraming salamat po wherever they are. Hindi maiksi ang kamay mo upang sila'y abutin. Ipuin mula ulo hanggang talampakan. Maraming salamat po sa mga buhay na pagpapala na ipinagkatiwala po niyo sa amin. Hayaan mo pong ibigay namin sa iyo at ibalik ang lahat ng kapurihan,
kalwalatian, kapangyarihan at pag-ibig na ibinibigay mo na umaagos sa aming buhay. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming samo at panalangin. And everybody say, Amen. God bless you. I receive the blessing. God bless you. I receive the blessing. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. To live by faith and not by sight for you. We're living on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living on for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Praise God. Sige po, punta muna po tayo sa ating pong mga cell groups. At pag po kayo lalabas, isi-serve po yung booth. Pero sandali lang po, sama-sama po na muna natin ipanalangin yung ating pong pagsasaluhan. Oh, glory, hallelujah. Salamat, salamat po muli, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Salamat po sa masaganang biyaya mo na nabusog na kami, spiritual, O God, at ngayon naman po, itinadalangin namin sa inyo ang aming pong pagsasaluhan. Salamat po sa mga pagkain ito na ipinagkaloob niyo sa amin, lalo na sa mga kamay na nag-sponsor nito for this day, O God. Pagpalain mo nga po ito, Diyos, ang kanilang mga buhay. Kayo po ang magbalik sa kanila ng siksikligid at umaapaw pa. Salamat po, salamat. Salamat po. Yun po ang aming nais na iparating sa inyo sa ginagawa mo nga po sa aming kongregasyon na ito. Thank you, Father. Tunay nga po, O Diyos. Itangin sa inyo lamang ang lahat ng parangal, papurit, pagsamba. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak, aming Panginoong Jesus, at ang lahat ay tumugon na Amen! Amen! Praise God! Sige po, mag-serve po tayo, doon po tayo.